Nakaupo ang aking anak habang binabasa ang huling habilin na may mapagmataas na ngiti, kumbinsidong wala akong makukuha mula sa 2 bilyong pisong, 7 bilyon, pamana ng kanyang ina. Ngunit nang basahin ng abogado ang isang partikular na pangungusap, nagbago ang lahat. Nawala ang ngiti sa mukha ni Dante at nagsimula siyang sumigaw ng napakalakas kaya yumig ang mga pader ng opisina. Bago tayo magpatuloy, pakisuyong mag-subscribe sa channel na Kwentong Lola Vault at ipaalam sa amin sa mga komento kung saan kayo nakikinig. Dumulas ang tasa ng kape mula sa aking mga daliri at nabasag ito sa sahig na vinyl habang tumataas ang boses ni Aling Elena mula sa kabilang pader ng apartment. Ang mga pesting sprinkler mo, binabaha na naman ang mga orkidya ko, Jose. Dumampot ako ng basahan at lumuhod sa gitna ng mga bubog. 65 taong gulang na ako at naglilinis pa rin ng mga kalat na hindi naman ako ang may gawa. Ang automatic sprinkler system na inilagay ko noong nakaraang buwan ay may isang maluwag na dugtungan na nagpapatapon ng tubig sa bakuran ng kapitbahay tuwing 3 araw. Sinubukan kong ipaliwanag ang schedule ng pagkukumpuni sa aking kapitbahay, ngunit hindi kabilang ang pasensya sa mga katangian ni Aling Elena. Tumunog ang telepono. Hindi ko ito pinansin at nag-focus sa pagpunas ng kumakalat na kape. Sasagutin naman ito ng machine, ngunit nagpatuloy ang pagring na sumasapaw sa patuloy na pagsigaw ni Aling Elena mula sa kabila. May sinasabi siya tungkol sa halaga ng lupa at mga walang pakiramdam na umuupa. Sa 5 ring, tumayo ako at inihagis ang basang-basahan sa lababo. Jose Flores, nagsasalita. Ginoong Flores, si Attorney Janet Morales ito mula sa Morales, Tan and Associates sa Makati. Ang boses ng babae ay may maingat at propesyonal na tono na natutunan kong kilalanin sa paglipas ng mga taon, ang uri ng tono na nauuna sa masamang balita. Tumatawag ako tungkol kay Bernadette Elizabeth Flores. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Walang tumatawag kay Bernadette sa kanyang buong pangalan sa harap ko sa loob ng 15 taon. Anong meron sa kanya? Sir, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na pumanaw na si Mrs. Flores noong Martes ng gabi. Ang serbisyo ng libing ay nakatakda ngayong Biyernes, 2:00 ng hapon sa Heritage Memorial Chapel. Ang mga salita ay tumama na parang suntok. Napaupo ako sa silyang gawa sa kahoy. Ang pamilyar na langit-ngit nito ay biglang naging napakalakas sa katahimikang sumunod. Martes ng gabi, 3 araw na ang nakalipas. 3 araw habang nag-aalala ako tungkol sa mga sprinkler at mansa ng kape. Ginoong Flores, nariyan pa ba kayo? Oo, nandito ako. Tila ibang tao ang boses ko, malayo. Paano mo nakuha ang numero ko? Ang pangalan niyo po ay nakalista sa mga personal na gamit ni Mrs. Flores bilang emergency contact. Nauunawaan ko na dati kayong mag-asawa. Dating mag-asawa, 22 taon na naging isang footnote na lang sa legal na dokumento. Oo, naghiwalay kami noong 2010. Kusa nang lumabas ang mga salita. Memoryado na ng kalamnan mula sa iba't ibang forms at aplikasyon sa paglipas ng mga taon. Nauunawaan ko. Magkakaroon po ng pagbabasa ng huling habilin pagkatapos ng serbisyo. Nakapangalan kayo bilang isang benepisyaryo kaya pahahalagahan ang inyong presensya. Benepisyaryo? Ang salitang iyon ay tila banyaga, imposible. Itinayo ni Bernadette ang kanyang imperyo pagkatapos ng aming diborsyo, binago ang maliit na consulting business na sinimulan niya noong kami ay kasal pa at ginawa itong isang bagay na halos hindi ko na makilala sa mga balita sa dyaryo. Ano pa ba ang posibleng iwan niya sa akin? Ginoong Flores, dadalo po ba kayo? Sa bintana ng kusina, nakikita ko si Aling Elena na sinusuri ang kanyang mga basang-basang orkidya, nakapamaywang sa tindig na nangangahulugang may nilulutong panibagong away. Ngunit ang kanyang mga reklamo ay tila nagmumula na sa ibang mundo, mahina at walang kabuluhan. Ang kapilya, dahan-dahan kong sabi. Saan mo kamo iyon? Heritage Memorial sa C5 Road. Magsisimula ang serbisyo ng 2:00, susundan ng maikling salo-salo.
Ang pagbabasa ng testamento ay nakatakda sa ganap na Patri 30 sa aming opisina sa BGC. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Pupunta ako. Pagkababa ng telepono, nanatili ako sa upuan, nakatitig sa telepono na parang tutunog ulit ito at maghahatid ng ibang balita. Ang mantsa ng kape sa sahig ay nagsimula ng matuyo. Maitim na bilog na kailangan ng matinding kuskos, ngunit hindi ako makagalaw. Hindi ko maproseso ang simpleng katotohanan na si Bernadette, ang masigla, matigas ang ulo, at imposibleng si Bernadette ay wala na. Ang hapon na liwanag ay tumagos sa bintana ng kusina, nagbibigay ilaw sa mga alikabok na sumasayaw na parang mga alaalang pilit kong kinalilimutan. Habang nakaupo ako doon, ang pangalang Bernadette Elizabeth Flores ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Bawat pantig ay humahatak sa akin pabalik sa nakaraan hanggang sa nakatayo ako sa Danny's Diner noong isang maulan at malamig na gabi ng Pebrero 1987. Pinapanood ang isang babaeng nakasuot ng pulang jacket na nakikipagtalo sa manager tungkol sa kanyang pamantayan sa pagtanggap ng empleyado. Sinasabi mo bang hindi ka tumatanggap ng mga babaeng aplikante para maging weekend manager dahil hindi kaya ng mga babae ang pressure? Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa halos walang tao na restaurant, malinaw at matapang. Iyan ang pinakakatawa-tawang bagay na narinig ko sa buong linggo. Natigil ako sa pagsubo ng aking egg pie, nakabitin ang tinidor sa ere. Bahagyang humarap ang babae at nakita ko ang kanyang profile. Matangos na ilong, determinadong panga at maitim na buhok na kumikinang sa ilaw. Napakaganda niya sa kanyang galit at umaasa ako na sana makipagtalo pa ang manager para lang marinig ko pa siyang durugin ang luhika nito. Ma'am, wala po akong ibig sabihing masama. Siyempre, wala kang ibig sabihing masama. Ang ibig mo lang sabihin ay mangdiskrimina. Humugot siya ng calling card mula sa kanyang bag at idinulas ito sa counter. Kapag nagbago na ang isip mo tungkol sa pag-hire base sa kakayahan at hindi sa makalumang paniniwala, tawagan mo ako. Tumunog ang chimes ng pinto pag-alis niya at parang lumit ang diner, nawala ng buhay. Pinanood ko siya sa bintana habang sumasakay sa isang asul na Honda Civic. Napansin kung paano niya tiningnan ang kanyang mga salamin ng 2 beses bago pumasok sa trapiko. Maingat, organisado, ngunit hindi takot ipaglaban ang tama. Problema ang babaeng yan. Bulong ng manager na sapat para marinig ng buong lugar. Tumayo ako, nag-iwan ng 100 piso sa tabi ng aking kalahating kain na pie. Hindi, sabi ko, na ikinagulat ko sa aking katiyakan. Ang babaeng yan ay pambihira. Nakawan ng business card sa counter. Bernadette Chen, business consultant. Kinabisado ko ang numero ng telepono bago lumabas sa hangin ng Pebrero. Inabot ako ng 3 araw bago magkaroon ng lakas ng loob na tumawag. Nang sa wakas ay tumawag ako, sumagot siya sa ikalawang ring na may mabilis na Bernadette Chen. Ito si Jose Flores. Hindi pa tayo nagkikita pero nakita kita sa Danny's Diner noong Biyernes ng gabi. Isang saglit na katahimikan. Ang lalaking kumakain ng egg pie na nagtanggol sa puri ko sa manager. Narinig mo pala yon? Kinukuha ko ang jacket ko mula sa kotse. Nag-iwan ka rin ng magandang tip. Naririnig ko ang ngiti sa boses niya. So, Jose Flores, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Samahan mo akong maghapunan sa isang lugar na mas maayos kaysa sa Danny's? Isa pang katahimikan, mas mahaba sa pagkakataong ito. Niyayaya mo ba ako sa date o kailangan mo ng business consulting? Siguradong date, pero kung may payo ka kung paano kumbinsihin ang magagandang babae na makipaghapunan sa mga estranghero, tatanggapin ko ang konsultasyon. Tumawa siya, isang tunay na tawa, hindi yung pilit na tunog na ginagawa minsan ng mga babae kapag sinusubukang magpaka-charming ng mga lalaki. Sabado ng gabi, sa Romanos, sa Tomas Morato, 7:00. Suot niya ang parehong pulang jacket sa hapunan, ngunit sa ilalim ay isang itim na bestida na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Nag-usap kami ng 3 oras tungkol sa lahat maliban sa negosyo, ang kabataan niya sa Cebu, ang trabaho ko sa planta ng kuryente, ang pareho naming hilig sa lumang pelikula at mga bagong libro.
Nang tumawa siya sa kwento ko tungkol sa hindi sinasadyang pagbaha sa aking apartment habang sinusubukang ayusin ang tumutulong gripo, alam kong nahuhulog na ako. 6 na buwan pagkatapos, nag-propose ako sa parehong diner. Idinulas ang singsing sa parehong counter kung saan niya iniwan ang kanyang business card. Pakasalan mo ako, Bernadette Chen. Gawin mo akong pinakaswerteng lalaki sa Pilipinas. Sumagot siya ng oo bago ko pa matapos ang tanong. Ang araw ng aming kasal ay nagniningning sa sikat ng araw ng Setyembre, ang uri ng perpektong panahon na nagpaparamdam na posible ang mga pangako. Suot ni Bernadette ang bestida ng kanyang lola na inayos para magkasya sa kanya at may hawak na mga bulaklak na pinitas namin ng umagang iyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Habang buhay, bulong niya at naniwala ako sa kanya ng buong puso. Dumating si Dante makalipas ang 2 taon, isang umiiyak at mapulang himala na nagpabago sa aming tahimik na bahay tungo sa isang lugar na puno ng layunin. Naaalala ko ang pagtayo sa silid ng ospital, pinapanood si Bernadette habang karga ang aming anak na may parehong matinding determinasyon na ibinibigay niya sa lahat ng bagay at iniisip na ito, ang perpektong sandaling ito, ay ang lahat ng kailangan ko. Ngunit kahit noon, habang hawak ang perpektong sanggol, napansin ko kung paano paminsan-minsang napapatingin ang mga mata ni Bernadette sa business magazine na iniwan ng kung sino sa mesa. Habang lumalaki si Dante mula sa pagiging bata hanggang sa pagpasok sa eskwela, nagsimula akong makapansin ng mga bagay na hindi ko nakita noong mga unang maliligayang taon. Nang mag-7 taong gulang siya, binilhan siya ni Bernadette ng computer. Hindi laruan, kundi isang tunay na makina na mas mahal pa sa buwanang sahod ko. Kailangan niyang maunawaan ang teknolohiya, paliwanag niya, habang pinapanood siyang mag-navigate ng mga program na hindi ko pa naririnig. Ang kinabukasan ay para sa mga batang nag-iisip ng digital. Iminungkahi kong turuan na lang siyang mangisda. Tumawa siya, ngunit hindi ito mabait. Lumipat na kami noon sa Ayala Alabang, isang bahay na may 3 banyo at kitchen island na mas malaki pa sa aming dating apartment. Nakakuha ng kontrata ang consulting firm ni Bernadette sa isang malaking kumpanya ng minahan. At bigla, nagkaroon kami ng pera para sa mga bagay na hindi ko inakalang kailangan ko. May kasambahay na pumupunta 2 beses sa isang linggo. Ang aming refrigerator ay naglalabas ng yelo sa pinto. Ang kwarto ni Dante ay mukhang tindahan ng laruan. Hindi ba ito kahanga-hanga? Tanong ni Bernadette isang gabi. Itinuturo ang aming bagong dining room na may crystal chandelier at mesang kasya ang 12 tao. Sa wakas, makakapag-imbita na tayo ng maayos. Namiss ko ang luma naming lamesa sa kusina na puno ng gasgas mula sa mga drawing ni Dante at sa aming mga pag-uusap sa gabi. Ang bagong mesang ito ay nagniningning na parang salamin. Ipinapakita ang bawat bakas ng daliri at nangangailangan ng mga coaster at placemat. Nagsimula ang mga pagtitipon halos kaagad. Mga kasosyo sa negosyo, potensyal na kliyente at iba pang matagumpay na mag-asawa na ang usapan ay umiikot sa market share at investment strategies. Sinuot ko ang aking pinakamagandang polo at sinubukang makibahagi. Ngunit ang mga talakayan tungkol sa hedge funds at corporate restructuring ay nagparamdam sa akin na parang nagsasalita ako ng wikang banyaga ng mali. Sa planta ng kuryente nagtatrabaho si Jose, paliwanag ni Bernadette kapag may nagtatanong. At may narinig akong bago sa boses niya. Hindi pagmamalaki, kundi isang himig ng paghingi ng paumanhin, na para bang ang trabaho ko ay nangangailangan ng dahilan. Namayagpag si Dante sa bagong mundong ito. Sa edad na 10, kaya na niyang makipag-usap tungkol sa computer programming sa mga tech-savvy na kliyente ni Bernadette. Sa edad na 12, pinupunan na niya ang mga pagpipiliang alak sa mga restaurant na hindi ko kayang bayaran ng mag-isa. Sa edad na 14, umiirap na siya kapag nagmumungkahi ako ng family outing. Mas gusto niya ang mga business conference ni Bernadette sa Singapore at Hong Kong. Hindi naiintindihan ni tatay ang naging paborito niyang linya na karaniwang sinasabi ng may buntong hininga ng isang taong masyadong sopistikado para sa mga simpleng bagay. Ang unang totoong away ay nangyari sa ika-15 na kaarawan ni Dante.
Nagplano si Bernadette ng isang party na mukhang mas corporate networking event pa. Catering, hired entertainment, at listahan ng bisita na puno ng mga business contacts at kanilang mga anak. Gusto ko sana ng mas simple. Siguro magihaw lang sa bakuran kasama ang mga kaibigan niya sa eskwela. Nakakahiya ito, sabi ko sa kanya noong gabi bago ang party habang pinapanood ang mga server na nag-aayos ng magagarbong bulaklak. Kinmis taong gulang pa lang siya, hindi 50. Lumulaki siya sa ibang mundo kaysa sa atin, Jose. Inayos niya ang centerpiece ng may parehong katumpakan na ginagamit niya sa negosasyon ng kontrata. Mahalaga ang mga koneksyon na ito. Ang mga relasyong ito ang huhubog sa kinabukasan niya. Paano naman ang pagiging bata lang? Humarap siya sa akin ng buo at sa isang sandali ay nakita ko ang lamig sa kanyang mga mata. Kalkulasyon kung saan dati ay may init. Ang pagiging bata lang ay isang luho na hindi natin kayang ibigay sa kanya. Ang mundo ay kompetitibo. Ihahanda natin siyang manalo o ihahanda natin siyang matalo. Naalala ko ang sarili kong ika-15 kaarawan. Pangingisda kasama ang tatay ko, lutong bahay na cake, mga regalong nakabalot sa comics ng dyaryo. Perpekto ito sa pagiging simple. Naging matagumpay ang party sa pamantayan ni Bernadette. Binihag ni Dante ang mga matatanda, nakipag-usap sa kanilang mga anak at nakatanggap ng mga regalong nagpapakita ng malaking pera, laptop computers, designer clothes at mountain bike na mas mahal pa sa ilang sasakyan. Ngunit nahuli ko siyang nakatayo, mag-isa sa tabi ng pool. Mukhang nawawala sa gitna ng lahat ng sopistikadong selebrasyon. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ko. Agad siyang umayos ng tayo, bumabalik sa katauhan na tinulungan siyang buuin ni Bernadette. Siyempre, bakit naman hindi? Ngunit sa isang sandali, nakita ko ang nalilitong batang lalaki sa ilalim ng lahat ng maagang pagtanda at dinurog nito ang puso ko. Ang party na iyon ang naging simula ng katapusan kahit hindi ko pa ito napagtanto noon. Ang sumunod ay 10 taon ng mabagal na sakuna, parang nanonood ng landslide mula sa ibaba ng bundok. Hindi maiiwasan, mapanira at imposibleng pigilan. Kinain ng negosyo ni Bernadette ang mas marami sa kanyang oras, atensyon at kaluluwa. Ang mga hapunan ng pamilya tuwing katapusan ng linggo ay naging conference calls. Ang mga plano sa bakasyon ay nakansela dahil sa emergency ng kliyente. Ang mga school event ni Dante ay nakipagkumpetensya sa board meetings at laging panalo ang mga meeting. Hindi mo naiintindihan ang pressure na dinadala ko. Sasabihin niya kapag nagrereklamo ako tungkol sa hindi niya pagsipot sa baseball game ni Dante. Ang negosyong ito ang bumubuhay sa lifestyle natin. May kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon. Ngunit naiintindihan ko ang pressure, ang uri na nagmumula sa pagpapanatili ng kuryente, sa pagsisiguro na libu-libong tao ang may ilaw kapag pinindot nila ang switch. Ang kaibahan ay ang pressure ko ay nagsisilbi sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili ko. Nang makagraduate si Dante ng high school, naging estranghero na siya sa akin. Hinubog siya ni Bernadette bilang perpektong tagapagmana, matalas, ambisyoso at walang pakialam sa anumang bagay na hindi makakatulong sa kanyang pag-asenso. Nang imungkahi kong subukan niya ang vocational school kasabay ng college applications, tiningnan niya ako na parang iminungkahi kong maging alipin siya noong unang panahon. Tay, yan mismo ang klase ng pag-iisip na pumipigil sa'yo, sabi niya, 17 anyos at nagsasalita na parang business consultant. Nakontento ka na sa pagiging mediocre. Hindi ko gagawin ang pagkakamaling yan. Ang mga salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Nakontento sa pagiging mediocre. Na parang ang 25 taon ng pagbibigay ng ilaw sa aming komunidad ay walang halaga. Na parang ang pagiging matatag at present na ama ay kahiya-hiya. Pinalala ng kolehiyo ang lahat. Pinili ni Dante ang business school, ang alma mater ni Bernadette syempre, at umuuwi tuwing bakasyon na puno ng teorya tungkol sa market dynamics at personal optimization. Tinitingnan niya ang aming bahay, ang aming buhay, ang aming mga pinahahalagahan ng may halos hindi maitagong paghamak. Kaya mo pang higitan yan, Tay, sasabihin niya, na parang ang aking kasiyahan ay isang personal na kabiguan.
Nagsimula si nanay sa wala at nagtayo ng imperyo. Ikaw, pareho pa rin ang trabaho mo sa loob ng 20 taon. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pera, sagot ko, pero tumigil na siya sa pakikinig. Ang huling pagsabog ay nangyari noong senior year niya. Si Bernadette ay nagtatrabaho ng 100 oras linggo-linggo para sa isang malaking acquisition deal. Ako ang gumagawa ng lahat sa bahay. Pamamalengke, paglalaba, ang mga simpleng gawain na nagpapatakbo sa buhay. Nang hindi siputin ni Bernadette ang graduation ni Dante dahil sa problema ng kliyente, nasabi ko na rin sa wakas ang matagal ng kinikimkim. Sobra na ito, Bernadette. Kailangan mauna naman ang pamilya minsan. Nakatayo siya sa aming kusina, sa damba ng iyon ng tagumpay na gawa sa kristal at granite, nakasuot pa rin ng business suit kahit hating gabi na, nagche-check ng emails sa kanyang telepono. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa prioridad. Lahat ng meron tayo, lahat ng naabot ni Dante, ay dahil sa trabaho ko. Paano naman ang lahat ng nawala sa atin? Tulad ng ano? Sa wakas ay tumingala siya mula sa telepono, totoong nagtataka. Tulad natin, tulad ng pagiging pamilya sa halip na isang korporasyon. Tinitigan niya ako ng matagal at nakita ko ang sagot sa kanyang mga mata bago pa siya magsalita. Hindi na kami pamilya. Kami ay isang business arrangement na wala ng silbi. Siguro panahon na para itigil natin ang pagpapanggap na gumagana pa ito, tahimik niyang sabi. Inabot ng 6 na buwan ang diborsyo. Ang mga abogado ni Bernadette ay mabilis, propesyonal at mapanira. Nakuha ko ang bahay sa Calle Macopa, ang luma naming unang bahay na ginawa niyang paupahan at sapat na pera para mabuhay ng simple. Nakuha niya ang lahat kasama ang walang tanong na katapatan ni Dante. Pinipigilan mo rin siya, Tay, sabi ni Dante sa akin sa isa sa mga huli naming pag-uusap bago siya lumipat sa BGC para magtrabaho sa kumpanya ni Bernadette. Ang lahat ng guilt na tutungkol sa family values at simpleng pamumuhay. Toxic yan, Tay. Hindi ko na kaya ang ganyang negativity. Naupo akong mag-isa sa aking walang laman na bahay pagkatapos, napapaligiran ng mga kahon ng alaala mula sa buhay na tila walang halaga sa mga taong pinakamamahal ko. Ngayon, makalipas ang 15 taon, ang liwanag ng hapon ay kumukupas na sa labas ng bintana ng aking apartment. Malamig na ang kape ko. Ang mga bubog ng tasa ay nakakalat pa rin sa sahig. Sa kabilang bahagi ng bayan, ang paghahanda sa libing ay isinasagawa para sa babaeng minsang nangako sa akin ng habang buhay. At wala akong ideya kung bakit naalala pa niya ang pangalan ko sa kanyang huling habilin. Ang 3 araw sa pagitan ng tawag ni Janet Morales at ng libing ay lumipas sa isang kakaibang pakiramdam. Nilinis ko ang apartment ko ng 2 beses, pinlansya ang nag-iisa kong disenteng barong at nag-ensayo ng mga pag-uusap na hindi naman mangyayari. Bawat umaga ay iniisip kong huwag nang pumunta, ngunit bawat gabi ay desidido pa rin akong magbigay galang anuman ang mangyari. Dumating ang Biyernes ng umaga na maulap at malamig. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo, inaayos ang kurbatang hindi ko isinuot sa loob ng 5 taon, nagtataka kung ano ang iisipin ni Bernadette sa lalaking naging ako. Ang refleksyon ay nagpapakita ng isang taong mas matanda kaysa sa nararamdaman ko sa loob. Puting buhok kung saan dati ay itim, mga linyang nagmamapa ng mga tahimik na kabiguan. Ang biyahe papuntang Heritage Memorial Chapel ay tumagal ng 20 minuto sa mga kalsadang nagkukwento ng agwat ng ekonomiya. Ang aking simpleng apartment complex ay napalitan ng mga middle-class subdivisions, pagkatapos ay ang mga manicured na damuhan at malalaking mansyon kung saan nakatira ang mga kaibigan ni Bernadette. Nakatayo ang kapilya sa isang burol, ang arkitektura nito ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Nakapila ang mga kotse sa driveway, Mercedes, BMW SUV at ilang Tesla na malamang ay mas mahal pa sa kinita ko noong pinakamagandang taon ko. Pinarada ko ang aking 15 anyos na Honda sa pagitan ng isang Lexus at Cadillac. Pakiramdam ko ay isang entrometido sa selebrasyon ng ibang tao. Ang loob ng kapilya ay amoy pera. Mahogany na upuan, stained glass na bintana, mga bulaklak na inayos ng may artistikong katumpakan.
Nasa 200 tao ang pumuno sa espasyo, ang kanilang mga usapan ay lumilikha ng mahinang ingay ng magalang na pagluluksa na hinaluan ng business networking. Nakilala ko ang ilang mukha mula sa mga business dinners na dinaluhan namin ni Bernadette, ngunit karamihan ay mga estranghero mula sa buhay na binuo niya pagkatapos ko. Sumingit ako sa likurang upuan, umaasang manatiling hindi nakikita hanggang sa matapos ang serbisyo, ngunit sinundan ng mga bulungan ang pagdating ko. Isang babaeng nakamahal na itim na suit ang sumiko sa kanyang kasama, pasimpleng itinuturo ako. Nakarinig ako ng pira-pirasong usapan. Ang ex-husband niya. Maniwala ka ba na siya? Pagkatapos ng ginawa niya sa kanya? Ang mga kwento ay nagkaroon na ng sariling buhay sa paglipas ng mga taon. Tila sa bersyong ito, ako ang kontrabida na pumigil sa isang napakatalinong babae, ang pabigat na halos lumunod sa kanyang mga ambisyon. Matagal ko nang natutunang huwag labanan ang mga kwentong nagsisilbi sa pangangailangan ng ibang tao para sa simpleng paliwanag. Tay, ang boses ay humiwa sa bulungan ng kapilya na parang patalim. Tumingala ako at nakita si Dante na naglalakad sa gitna. Ang mukha ay maskara ng hindi paniniwala at halos hindi mapigilang galit. Sa edad na 37, namana niya ang matatalas na tampok ni Bernadette at ang kanyang presensya, nakasuot ng suit na malamang ay mas mahal pa sa buwanang upa ko. Ang tagumpay ay lumalabas sa kanya na parang init mula sa semento. Mamahaling relo, perpektong gupit, ang kumpiyansa ng isang taong hindi nagduda sa kanyang lugar sa mundo. Anong ginagawa mo rito? Ang boses niya ay umalingawngaw sa kapilya, na nagpalingon sa mga ulo at nagpatahimik sa mga usapan. Dahan-dahan akong tumayo, sinalubong ang tingin niya. Pumunta ako para magbigay galang. Nawalan ka na ng karapatang gawin, yan 15 taon na ang nakakaraan. Lumapit siya, sapat para maamoy ko ang kanyang pabango, isang bagay na sopistikado at matapang. Hindi kanya gugustuhin dito. Siguro hindi, pero kailangan kong nandito. Para saan? Para pagaanin ang konsensya mo? Para magpanggap na nagluluksang biyudo sa harap ng mga taong alam kung anong klaseng asawa ka? Tahimik na ang buong kapilya ngayon, 200 pares ng mata ang nakatutok sa aming komprontasyon na parang mga manunood sa isang laban. Naramdaman ko ang pamilyar na bigat ng panghuhusga, ang parehong pressure na sumakal sa akin noong mga huling taon ng aming pagsasama. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa pagkakataong ito, wala na akong mawawala. Hindi ako nandito para gumawa ng gulo, Dante. Uupo ako sa likod. Hindi ako makikipag-usap kahit kanino. Pagkatapos ng serbisyo, aalis ako. Aalis ka ngayon na. Tumaas pa ang boses niya na umani ng mga bulong ng pagsang-ayon mula sa karamihan. Pinahiya mo na siya ng sapat noong buhay pa siya. Huwag mo nang dagdagan pa sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagluluksa ka sa kamatayan niya. Nanatili akong nakatayo, tinititigan siya. Sa paligid namin, ang kapilya ay puno ng antisipasyon. May umubo. May nag-vibrate na cellphone. Bago pa ako makasagot, humarap si Dante sa mga nakikiramay. Ang boses niya ay may dalang awtoridad ng isang taong sanay mag-utos. Humihingi ako ng paumanhin sa abalang ito sa oras na dapat ay pag-alala. Sumenyas siya sa akin na parang nagtataboy ng langaw. Nakalimutan yata ng tatay ko na ang diborsyo ay nangangahulugang hindi ka na pamilya. Ilang tao ang tumango. May bumulong ng pagsang-ayon. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Para sa mga hindi nakakaalam, patuloy ni Dante, lalong ginaganahan. Ito si Jose Flores, ang lalaking gumugol ng 22 taon sa pagpigil sa isa sa pinakamatalinong babae na nagmula sa bayang ito. Habang ang nanay ko ay nagtatayo ng imperyo na nagpapatrabaho sa daan-daang tao, siya ay kontento na sa pag-time in at pagrereklamo sa mga ambisyon niya. Dante, tama na yan. Ang mga salita ay lumabas na mas matigas kaysa sa intensyon ko. Bakit? Dahil ba sa tingin ko karapat-dapat malaman ng mga taong ito kung bakit ka talaga nandito? Humarap siya muli sa karamihan, parang prosecutor na kinakausap ang hurado. Kinuha niya ang kalahati ng ari-arian sa diborsyo kahit wala naman siyang naiambag sa tagumpay niya.
Tapos gumugol siya ng 15 taon na nagpapabiktima habang si nanay ay nagtatayo ng isang kahanga-hangang bagay. Tutok na ang karamihan, may ilang tumatango bilang pagsang-ayon. Nakita ko ang mga mukhang kilala ko, mga dating kapitbahay, mga taong itinuring kong kaibigan noong kasal pa kami. Walang tumingin sa akin ng diretsyo. Sinuportahan siya ni nanay ng ilang taon habang tumatanggi siyang lumago, tumatangging sumugal, tumatangging maging kapareha na nararapat para sa kanya. At ngayong wala na siya, nagpapakita siya na umaasang makakuha ng simpatya, umaasang tratuhin na parang naging mahalaga siya sa buhay niya. Bawat salita ay tumama, parang pisikal na suntok, hindi dahil sa lubos na hindi totoo, kundi dahil pinaliit nito ang 22 taon ng pagsasama sa isang simpleng kwento ng kabiguan at paninisi. Naisip kong ipagtanggol ang sarili, ipaliwanag ang pagiging komplikado ng aming pinagsamahan, ang pag-ibig na umiral kasabay ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ano pa ang saysay? Pinili na ng mga taong ito ang kanilang kwento matagal na. Namatay ang nanay ko habang nagtatayo ng isang bagay na tatagal pa kaysa sa ating lahat. Pagtatapos ni Dante, tumataas ang boses sa paninindigan. Karapat-dapat siya sa isang asawa na tutulong sa kanyang maabot ang mga rurok na iyon, hindi ang isang hihilahin siya pababa sa kanyang antas. Tumahimik ang kapilya. Nakatayo ako doon, lantad na lantad, damang-dama ang bigat ng 200 mapanghusgang tingin. Bahagi ng aking sarili ang gustong lumabas na lang, iligtas ang sarili sa kahihiyan, ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na nagmahal kay Bernadette Chen nang higit sa lahat sa mundo ay tumangging mapalayas sa kanyang huling paalam. "Tapos ka na ba?" tanong ko ng mahinahon. Nagulat si Dante. Inaasahan niyang bibigay ako, aalis ng hiyang-hiya. Nang manatili akong nakatayo, ang kumpiyansa niya ay kumurap sa isang sandali. "Minahal ko ang nanay mo sa loob ng 40 taon, sabi ko, malinaw ang boses sa tahimik na kapilya. 22 doon bilang asawa, 18 pa bilang isang taong nagnanais ng kabutihan niya sa kabila ng lahat ng nangyari sa atin. Hindi ako nandito para maghabol o humingi ng pagkilala. Nandito ako dahil minsan gumawa kami ng mga pangako sa isa't isa na mahalaga at pinili kong igalang ang alaalang iyon. Naupo akong muli, pinagsalikop ang mga kamay sa aking kandungan. Sa paligid ko, ang katahimikan ay naging hindi komportable. Nakatayo si Dante na nanigas sa gitna, tila hindi handa sa paglaban sa kanyang pampublikong paglilitis. Magsisimula ang serbisyo sa loob ng 5 minuto, anunsyo ng isang tao mula sa harap. Malamang ang funeral director sinusubukang ibalik ang kaayusan. Binigyan ako ni Dante ng huling masamang tingin bago maglakad patungo sa unahang upuan na nakalaan para sa pamilya. Habang dahan-dahang bumabalik ang mga usapan, nakarinig ako ng mga pira-pirasong tsismis. Ang kapal ng mukha, kawawang Dante, kailangan pang harapin to. Dapat nanatili na lang siya sa bahay. Ngunit nanatili ako sa buong eulogy na naglalarawan kay Bernadette bilang isang bisyonaryo na dumaig sa mga pagsubok para makamit ang kadakilaan. Sa mga pagbabasa mula sa mga kasosyo sa negosyo na nagsalita tungkol sa kanyang pamumuno at inobasyon, sa mga musikang nagbibigay diin sa tagumpay laban sa hirap. Nang matapos ito, dumaan ang mga tao para magbigay ng pakikiramay kay Dante habang sadyang hindi ako pinapansin. Naghintay ako hanggang sa halos mawalan na ng tao ang kapilya bago tumayo para umalis. Ginoong Flores, isang lalaking nakamahal na suwit ang lumapit. Nasa middle age, profesional, may dalang leather briefcase. Danilo Morales mula sa Morales, Tan and Associates. Pwede ba kitang makausap? Habang kumukupas ang huling himno at nagbibigay ng pangwakas na pananalita ang funeral director, naramdaman ko ang pamilyar na bigat ng pagod na bumabalot sa akin. Malapit nang matapos ang kalbaryo. Sa ilang minuto, makakalabas na ako sa gilid na pinto, makauuwi sa aking tahimik na apartment at susubukang kalimutan ang buong nakakahiyang karanasang ito. Sa paligid ko, nagliligpit na ang mga tao ng kanilang gamit, mga bag, programa, ang banayad na pagkilos na hudyat ng pagtatapos ng isang formal na kaganapan. Nakatayo si Dante malapit sa harap,
Tumatanggap ng pakikiramay ng may grasya ng isang taong sanay maging sentro ng atensyon. Ilang tao ang sumulyap sa akin, ngunit karamihan ay binaliwala na ako bilang walang kaugnayan sa kaganapan. Inaabot ko na ang aking jacket nang pigilan ako ng isang boses. "Ginoong Flores!" Lumapit si Danilo Morales na may maingat na hakbang, ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot sa kabila ng mahabang serbisyo. Sa malapitan, mukha siyang mas bata kaysa sa inaasahan ko, siguro nasa 50, may matatalas na mata sa likod ng salamin, at ang uri ng kumpiyansa na nagmumula sa paghawak ng mga usapin ng mayayamang kliyente. "Nakikiramay ako sa pagkawala niyo," sabi niya, inaabot ang kanyang kamay. "Danilo Morales, Tan and Associates. Nagkausap tayo saglit pagkatapos ng serbisyo." "Salamat." Kinamayan ko siya, napansin ang mahigpit na hawak at direktang tingin. Maganda ang serbisyo, tiyak na magugustuhan ito ni Bernadette. Tunay nga, naging espesipiko siya tungkol sa kanyang huling habilin. Tumigil siya, tumingin sa paligid ng nauubos na kapilya. "Nagtataka ako kung maaari ko kayong makausap ni Dante. May ilang bagay tayong kailangang talakayin tungkol sa estate ni Mrs. Flores." Bago pa ako makasagot, lumitaw si Dante sa aking balikat. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagluluksa tungo sa interes. "Dan, sa wakas, iniisip ko kung kailan natin aasikasuhin ang business side ng mga bagay." "Siyempre, Dante. Ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng maingat na atensyon." Ang boses ni Dan ay may dalang tono ng isang taong sanay maghatid ng mahalagang balita. "Gusto kong pumunta kayong dalawa sa opisina ko para sa pagbabasa ng testamento ng inyong ina." "Kaming dalawa?" Tumaas ang kilay ni Dante. "Kailangan ba yon? I mean, hindi naman siya." Sumenyas siya sa direksyon ko. "Ang iyong ama ay partikular na nakapangalan sa testamento, Dante. Ang kanyang presensya ay kailangan ng batas." Naramdaman ko ang gulat. Nakapangalan sa testamento. Tila malabo iyon dahil sa lahat ng namagitan sa amin ni Bernadette. Mas malamang na pormalidad lang, marahil pagpapatawad sa isang lumang utang o kumpirmasyon na wala akong habol sa kanyang estate. "Sa tingin ko, hindi na kailangan," tahimik kong sabi. "Sigurado akong pormalidad lang yan, hindi niyo ako kailangan doon." Diretsong tumingin sa akin si Dan. "Ikinalulungkot ko, Ginong Flores, ngunit kailangan ko kayo. Naging napaka-espesipiko ni Mrs. Flores kung sino ang dapat naroroon sa pagbabasa, at kayo ni Dante ay parehong kailangan." May kung anong tono sa boses niya na nagpapahiwatig na hindi ito pwedeng tanggihan. Mukhang naiinis si Dante, ngunit nagkibit balikat nang may kumpiyansa ng isang taong alam na wala siyang dapat ipag-alala. "Sige, tapusin na natin to." Humarap siya sa akin na may halatang pagkainip. "Huwag mo nang pahirapan pa ang sitwasyon." Ang paglalakad papunta sa opisina ni Dan ay tumagal ng ilang bloke sa gitna ng BGC, lampas sa mga gusaling naging saksi sa pag-angat ng kapalaran ng lugar. Nagpanatili si Dan ng propesyonal na kwentuhan, komento tungkol sa panahon, sa dami ng tao sa serbisyo, maingat na mga obserbasyon na walang ibinubunyag tungkol sa naghihintay sa amin. Ang kanyang opisina ay nasa tuktok na palapag ng isang lumang ancestral house na ginawang opisina, puno ng dark wood at mga librong nakabalot sa balat na nagpapahiwatig ng tagumpay. Nakahanay ang mga sertipiko at diploma sa pader, na may kasamang mga larawan ni Dan kasama ang iba't ibang lokal na opisyal at lider ng negosyo. Ito mismo ang uri ng lugar na pipiliin ni Bernadette. Prestihiyoso ngunit hindi mayabang, matagumpay ngunit may respeto sa tradisyon. "Maupo kayo." Itinuro ni Dan ang 2 leather na upuan sa harap ng kanyang mahogany na mesa. Inangkin ni Dante ang upuang pinakamalapit kay Dan. Iniwan sa akin ang isa na bahagyang nasa gilid, na tila angkop sa aking katayuan sa mga pangyayaring ito. Umupo si Dan sa likod ng kanyang mesa at binuksan ang isang makapal na folder. Inilabas ang ilang legal na dokumento ng may katumpakan. Ang liwanag ng hapon ay tumagos sa matataas na bintana, nagbibigay ilaw sa mga alikabok na sumasayaw na parang maliliit na espiritu sa biglang tumahimik na silid. "Bago tayo magsimula," sabi ni Dan,
Inaayos ang kanyang salamin. Gusto kong ipahayag muli ang aking pakikiramay. Si Bernadette ay hindi lamang isang mahalagang kliyente, kundi isang taong itinuring kong kaibigan. Ang kanyang pagkawala ay labis na nararamdaman ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Tumango si Dante ng seryoso. Nanatili akong tahimik, hindi sigurado kung anong tugon ang inaasahan mula sa isang taong may komplikadong relasyon sa namayapa. Inangat ni Dan ang unang dokumento, ilang pahinang nakatali ng asul na backing, at tumikhim. Ito ang huling habilin at testamento ni Bernadette Elizabeth Flores na isinagawa noong Marso 15, 2024 at wastong sinaksihan ayon sa batas ng Pilipinas. Ang testamentong ito ay nagpapawalang bisa sa lahat ng nakaraang testamento at kodisil. 14 na buwan lang ang nakalipas. Nagtaka ako kung ano ang nag-udyok kay Bernadette na i-update ang kanyang testamento kamakailan. May sakit ba siya? May nangyari ba na nagpaisip sa kanya tungkol sa kamatayan? Kinukumpirma ng testamento na si Mrs. Flores ay nasa tamang pag-iisip at memorya nang ihanda ang mga dokumentong ito at siya ay wala sa ilalim ng anumang hindi nararapat na impluensya o pamimilit. Ang boses ni Dan ay may formal na ritmo ng legal na proceedings, bawat salita ay maingat na binibigkas. Bahagyang humilig paharap si Dante, magkakuyom ang mga kamay. Nakikita ko ang antisipasyon sa kanyang postura, isang lalaking naghahandang angkinin ang kanyang mana upang tuluyang humakbang sa imperyong itinayo ng kanyang ina. Inilipat ni Dan sa ikalawang pahina ng testamento, ang kanyang salamin ay sumasalo sa liwanag habang nagpapatuloy sa kanyang maingat na tono. Sa pamamagitan nito ay ginagawa ko ang mga sumusunod na tiyak na pamana, basa niya. Sa aking pinakamamahal na anak, si Dante Michael Flores, ipinapamana ko ang family home sa 847 Forbes Park, kasama ang lahat ng kasangkapan, likhang sining at personal na ari-arian na nilalaman nito. Napangiti si Dante, isang kontentong ekspresyon ang kumalat sa kanyang mukha. Ang bahay sa Forbes Park ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong piso, 50 million. Isang malaking ari-arian at may sapat na espasyo para maayos na mag-entertain ng mga kasosyo sa negosyo. Bukod pa rito, patuloy ni Dan, ipinapamana ko kay Dante ang halagang 30 milyong piso, 30 million, na ililipat mula sa aking primary investment account sa loob ng 60 araw ng probate. 30 million plus ang bahay. Pinanood ko ng maigi ang reaksyon ni Dante, napansin kung paano bahagyang kumurap ang ngiti sa kanyang mga labi. Masaya siya, sigurado, pero nakikita kong nagkakalkula siya sa kanyang isip. Malaking pera ang 30 milyon, pero ang business empire ni Bernadette ay nagkakahalaga ng higit pa roon. Nasaan ang iba? Nasaan ang kumpanya? Iyan ay kahanga-hanga, syempre, sabi ni Dante. Ang boses niya ay may bahid ng pag-aalinlangan na sinusubukan niyang itago. Pero paano ang mga interes sa negosyo ni nanay? Ang kumpanya? Ibinaba ni Dan ang unang pahina at inangat ang ikalawa. Nanatiling propesyonal ang kanyang ekspresyon. Ipinagpapatuloy ko ang mga tiyak na pamana, Dante. Pakisuyong hayaan mo akong tapusin ang pagbabasa ng mga relevanteng seksyon. Gumagalaw ako sa aking upuan, pakiramdam ko ay lalong nagiging entrometido na sumasaksi sa isang pribadong sandali ng pamilya. Ang 30 milyong piso ay higit pa sa perang nakita ko sa buong buhay ko. Kasama ang bahay, nakakatanggap si Dante ng mana na magpapatatag sa kanya ng komportable sa loob ng maraming taon. Tila angkop, natural pa nga. Siya ang anak ni Bernadette, ang kanyang napiling kahalili sa buhay, ang taong hinubog niya upang maunawaan ang kanyang mundo. Ang pamana kay Dante, patuloy ni Dan, ay may kasamang mga sumusunod na kondisyon. Ang mana ay nakasalalay sa kanyang patuloy na pagtatrabaho sa Flores Consulting Solutions sa loob ng minimum na 2 taon pagkatapos ng petsa ng pagpapatupad ng testamentong ito o hanggang sa ang kumpanya ay maibenta o mabuwag. Ngayon ay mukhang totoong nalilito na si Dante. Mga kondisyon? Anong klaseng kondisyon? At anong ibig mong sabihin na hanggang sa ang kumpanya ay maibenta? Sinong magbebenta? Binabasa ko ang testamento ayon sa pagkakasulat, Dante.
Ito ang mga salita ng iyong ina, hindi sa akin. Nagsimulang gumapang ang tensyon sa silid. Ang kumpiyansang postura ni Dante ay bahagyang nagbago. Ang kanyang mga kamay ay bumubukas-sara sa kanyang kandungan. Napahilig ako paharap sa kabila ng intensyon kong manatiling hiwalay sa mga pangyayaring ito. Intindihin natin ito ng malinaw, sabi ni Dante. Ang boses niya ay may talim na nakilala ko mula sa aming komprontasyon sa kapilya. Makukuha ko ang bahay at 30 milyon, pero may mga kondisyon. At sinasabi mong ibebenta ang kumpanya? Walang saysay yan. Hindi kailanman ibebenta ni nanay ang kumpanya. Buhay niya yan. Tinanggal ni Dan ang kanyang salamin at nilinis ito ng maigi. Isang kilos na tila dinisenyo upang bigyan ang lahat ng sandali para iproseso ang kanilang narinig. Nang ibalik niya ito, ang tingin niya ay lumipat sa pagitan namin ni Dante na may ekspresyong hindi ko mabasa. Ang testamento ng iyong ina ay naglalaman ng karagdagang mga probisyon na tumutugon sa disposisyon ng kanyang natitirang mga ari-arian. Tahimik niyang sabi, ang kumpanya, ang kanyang investment portfolio at iba pang mahahalagang holdings. Kung gayon, pakinggan natin, utos ni Dante. Halatang nauubos na ang pasensya. Ano ang mga probisyong ito? Pinanood ko ang palitan na ito na may lumalaking kaba. May kung ano sa kilos ni Dan na nagpapahiwatig na papasok kami sa teritoryo na wala sa amin ang handa. Ang maingat na paraan ng pagbigkas niya ng mga salita, ang bahagyang tono ng paghingi ng paumanhin sa boses niya, ipinaalala nito sa akin ang paraan ng pagsasalita ng mga doktor kapag may masamang balita silang ihahatid. Bago ako magpatuloy, sabi ni Dan, sumandal sa kanyang upuan, nais kong bigyang diin na ang mga dokumentong ito ay kumakatawan sa huling pinag-isipang kagustuhan ni Mrs. Flores. Inihanda ang mga ito pagkatapos ng masusing talakayan at konsultasyon at naging matigas si Bernadette sa nilalaman ng mga ito. Tumahimik ang buong silid maliban sa tiktak ng antik na orasan sa bookshelf ni Danilo. Nakatitig si Dante sa abogado na may halong pangamba habang ako naman ay nagtataka kung bakit ipinagpilitan pa ni Bernadette na naroon ako para sa tila isang simpleng usaping pampamilya. Inangat ni Danilo ang ikatlong pahina ng testamento, saglit na hinagod ng tingin ang teksto bago tumingin sa aming dalawa. Gayunpaman, sabi niya, ang kanyang boses ay may bigat na nagpasikip ng aking tiyan. May mga karagdagang probisyon na ganap na bumabago sa pamamahagi ng estate ni Mrs. Flores. Inayos ni Danilo ang kanyang salamin at direktang tumingin sa akin sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami sa kanyang opisina. May kung anong ekspresyon sa kanyang mukha na nagpakaba sa akin. Isang halong awa at propesyonal na obligasyon na nagpapahiwatig na may maririnig akong hindi ko inaasahan. Gayunpaman, patuloy niya, mas bumigat ang tono, ang testamento ay naglalaman ng mga probisyon para sa disposisyon ng natitirang mga ari-arian ni Mrs. Flores na bumubuo sa karamihan ng kanyang yaman. Lalong humilig paharap si Dante, mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa patungan ng upuan. Sa wakas, pakinggan na natin ang tungkol sa kumpanya at ang iba pa niyang investments. Ibinalik ni Danilo ang kanyang atensyon sa dokumento, tumikhim ng may sadyang paghinto na parang isang taong maghahatid ng balitang magpapabago ng buhay. Sa aking dating asawa, si Jose Micael Flores, basa niya, ang mga salita ay bumagsak sa tahimik na opisina na parang bato sa tubig. Ang mga salita ay nakabitin sa ere na parang usok mula sa isang pagsabog. Naramdaman ko ang paglaglag ng aking panga, isang pisikal na reaksyon na hindi ko mapigilan. 1.9 bilyong piso. Ang numero ay napakalaki na parang hindi totoo. Parang hindi angkop sa isang tulad ko na nakaupo sa opisina ng abogado sa BGC. Siguradong may pagkakamali, nagawa kong sabihin, ang boses ko ay tunog estranghero at malayo. Sinabi mo bang 1.9 bilyon? Ang tono ni Danilo ay nanatiling propesyonal. Ngunit may nahuli ako sa kanyang mga mata. Hindi gulat, kundi ang maingat na obserbasyon ng isang taong nanonood sa inaasahang kaguluhan. Ang mukha ni Dante ay namutla ng husto, pagkatapos ay namula na parang hindi makapagdesisyon ang kanyang dugo kung saan dadaloy. Anong sinabi mo? Bukod pa rito, patuloy ni Danilo sa pagbabasa,
tila desididong ihatid ang buong pasabog. Inililipat ko kay Jose Flores ang controlling interest sa Flores Consulting Solutions, kabilang ang lahat ng subsidiary companies, real estate holdings at business assets. Ang paglilipat na ito ay kinabibilangan ng 65% na pagmamay-ari ng lahat ng corporate entities at pagtatalaga bilang chairman ng board of directors. Hindi ako makahinga. Ang silid ay tila tumagilid na parang ang mga batas ng pisika ay biglang nagbago ng isip kung paano dapat gumana ang mundo. Controlling interest sa kumpanya ni Bernadette, ang imperyong napanood kong itinayo niya mula sa wala, ang negosyong lumamon sa aming pagsasama, ang pinagmulan ng yaman na nagparamdam sa akin na kulang ako, ibinibigay niya ang lahat ng ito sa akin. Hindi ito tama. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Kailangang mayroong pagkakamali sa dokumentasyon. Oo. Tinitiyak ko sa iyo, Hinoong Flores, walang pagkakamali. Tinanggal muli ni Danilo ang kanyang salamin. Nililinis ito ng may methodical na katumpakan. Ang mga dokumentong ito ay inihanda sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Mrs. Flores. Nirepaso niya ang bawat salita ng maraming beses at kinumpirma na ito ang kanyang eksaktong kagustuhan. Biglang tumayo si Dante ng padabog, kaya ang kanyang upuan ay gumulong paatras at tumama sa pader. Imposible ito, hindi niya gagawin ito, hindi niya magagawa ito. Humarap siya para titigan ako na may ekspresyon ng wagas na hindi paniniwala na hinaluan ng kung anong mas madilim. Anong ginawa mo? Paano mo siya namanipula? Wala akong ginawa, mahina akong sabi. Sinusubukan pa ring iproseso ang imposibilidad ng aking narinig. 15 taon ko nang hindi nakakausap ang nanay mo. Sinungaling! Ang salita ay sumabog mula kay Dante na parang putok ng baril. Ang mga tao ay hindi basta-basta namimigay ng halos 2 bilyong piso sa kanilang ex-husband nang walang dahilan. Siguradong may ginawa ka. Kinumbinsi mo siya noong may sakit siya, noong hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Ang boses ni Danilo ay humiwa sa tumitinding histerya ni Dante ng may propesyonal na awtoridad. Maaari kong tiyakin sa iyo na si Mrs. Flores ay nasa ganap na tamang pag-iisip nang pirmahan niya ang mga dokumentong ito. Sumailalim siya sa masusing mental competency evaluation, partikular upang maiwasan ang anumang hamon sa hinaharap sa bisa ng testamento. Nakaupo akong naniniga sa aking upuan, pinapanood ang eksenang ito na parang nangyayari sa ibang tao. Ang mga numerong binasa ni Danilo, 1.9 bilyon, controlling interest sa isang multi-million-dollar na kumpanya, ay kabilang sa ibang universo kaysa sa kung saan ako namumroblema sa bayarin sa grocery at pagpapaayos ng kotse. Pero bakit? Tanong ko. Ang tanong ay nagmumula sa malalim na lugar ng pagkalito at hindi paniniwala. Bakit niya gagawin ito? Inipon ni Danilo ang mga dokumento ng testamento sa isang maayos na salansan, maingat at sadya ang kanyang mga galaw. Nag-iwan si Mrs. Flores ng tiyak na mga tagubilin tungkol sa tanong na iyan, Ginoong Flores. Hiniling niya sa akin na ibahagi ang isang personal na mensahe sa inyo pagkatapos basahin ang mga probisyong ito. Ang mukha ni Dante ay namilipit sa galit at pagtataksil. Isang personal na mensahe, nag-iwan siya ng personal na mensahe sa kanya pero tinanggalan ako ng lahat ng mahalaga? Nakatanggap ka ng malaking pamana, Dante, mahinahong sagot ni Danilo. Ang 30 milyon at ang mamahaling ari-arian sa Forbes Park ay kumakatawan sa yaman na higit pa sa nakikita ng karamihan sa buong buhay nila. Kumpara sa nakukuha niya? Dinuro ako ni Dante gamit ang nanginginig na daliri. Pinag-uusapan natin dito ang bilyon-bilyong pisong ari-arian. Ang kumpanya pa lang ay mas mahalaga na kaysa sa lahat ng pinagsama-sama. Ang silid ay pumipintig sa tensyon, sobrang kapal na parang malalasahan ko na. Sa likod ng aking isipan, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay nagbago na sa mga paraang hindi ko palubos na maarok. Ngunit ang tanging natutuunan ko ng pansin ay ang imposibleng katotohanan na si Bernadette, ang matigas ang ulo, ambisyosang si Bernadette na lumaking kinasusuklaman ang lahat ng kinakatawan ko, ay nagpasyang ibigay sa akin ang lahat ng kanyang itinayo. Doon tuluyang nawala ng kontrol si Dante.
Panloloko ito, sigaw niya. Ang boses ay pumipiyok sa galit. Criminal fraud. Siya ay namanipula, pinilit at wala sa sarili. Bumaling siya sa akin, ang mukha ay baluktot sa puot. May ginawa ka sa kanya, wala nang ibang paliwanag. Umurong ako sa aking upuan, na overwhelmed sa dahas ng kanyang reaksyon. Dante, sumusumpa ako sa'yo, wala akong naging kontak sa nanay mo. Hindi ko nga alam na may sakit siya. Sinungaling. Hinampas niya ang kanyang palad sa mesa ni Danilo dahilan upang magliparan ang mga papel. Walang sino man ang nagbibigay ng lahat ng kanilang pinaghirapan sa taong nang iwan sa kanilang pamilya. Sa taong hindi man lang nag-abalang tumawag noong naghihingalo siya. Hindi niya iniwan ang sino man. Tahimik kong sabi, nakakahanap ng kaunting lakas ng loob. Natapos ang kasal namin, pero hindi ibig sabihin noon. Ibig sabihin noon ay ganoon mismo. Ang boses ni Dante ay halos tumili na. Tinalikuran mo kami. Kinuha mo ang kakarampot mong settlement at naglaho sa iyong kaawa-awang buhay habang siya ay nagtatayo ng imperyo. At ngayon, gusto mong maniwala ako na nagpasya lang siyang ibigay ang lahat sa iyo? Ang boses ni Danilo ay humawi sa kaguluhan. Ginoong Flores, Dante, naiintindihan kong mahirap na balita ito, ngunit kailangan kong igiit na kontrolin mo ang iyong sarili. Ito ang malinaw na kagustuhan ng iyong ina na isinagawa ng may buong legal na awtoridad. Humarap si Dante sa abogado, nag-aapoy ang mga mata. Gusto kong ipasuri ang bawat dokumento. Gusto ko ng psychiatric evaluations. Gusto kong malaman ang bawat solong pakikipag-ugnayan ng lalaking ito sa nanay ko sa nakalipas na 5 taon. Walang naging pakikipag-ugnayan, kalmadong sagot ni Danilo. Naging napakalinaw ni Mrs. Flores diyan nang ipaliwanag niya ang kanyang desisyon. Ipaliwanag ang desisyon. Ang tawa ni Dante ay mapait at matalas. So ipinaliwanag niya kung bakit nagpasya siyang traidorin ang kaisa-isa niyang anak at ibigay ang lahat sa lalaking sumira sa una niyang kasal? Nag-iwan siya ng personal na mensahe para sa tatay mo. Ang salitang tatay ay tila tumama kay Dante parang suntok. Sa isang saglit, kumurap ang kanyang galit at may ibang lumabas. Isang sakit na napakalalim na nagpasikip sa dibdib ko. Pagkatapos ay bumalik ang puot, doble ang tindi. Hindi ko siya tatay, ungol ni Dante. Ang tatay ko ay naroon sana noong kailangan siya ni nanay. Ang tatay ko ay sumuporta sana sa mga pangarap niya sa halip na subukang hilahin siya pababa. Bumaling siya sa akin muli, ang mukha ay puno ng taon ng naipong hinanakit. Wala kang iba kundi isang bigong lalaki na hindi kinaya ang pagiging asawa ng isang taong mas magaling kaysa sa iyo. Bawat salita ay tumama parang saksak ng kutsilyo, hindi dahil sa ganap na mali ang mga ito, kundi dahil naglalaman ang mga ito ng sapat na katotohanan para makasakit. Naramdaman ko ang pagiging kulang noong mga huling taon na iyon. Nahirapan ako sa tagumpay ni Bernadette. Ako ang hindi nakaangkop sa mundong nililikha niya. Oo, siguro tama ka, tahimik kong sabi. Siguro hindi ako ang asawang nararapat sa kanya. Pero hindi ko hiningi ito. Hindi ko inaasahan ito. Inaasahan? Ang boses ni Dante ay tumaas pa ng oktaba. Ikaw ang nagplano nito. Sa paanuman, naabot mo siya noong mahina siya, noong may sakit siya o takot o... Tama na yan, putol ni Danilo. Ang kanyang profesional na pasensya ay nauubos na. Si Mrs. Flores ay hindi may sakit at hindi rin mahina noong ginawa niya ang mga desisyong ito. Sa katunayan, mas determinado at malinaw ang isip niya kaysa sa nakita ko kailanman. Kung gayon bakit, giit ni Dante, ang boses ay bahagyang nababasag. Bakit niya gagawin ito sa akin? Ako ang lahat ng gusto niyang maging ako. Nagtrabaho ako sa kumpanya niya. Ipinamuhay ko ang buhay na pinlano niya para sa akin. Naging anak ako na pwede niyang ipagmalaki. Ang sakit sa boses niya ay tumagos sa sarili kong gulat. Sa kabila ng lahat, ang mga tao ng puot, ang pampublikong kahihiyan, ang mapapait na akusasyon, nakita ko siya ng malinaw sa isang sandali. Isang lalaking gumugol ng buong buhay niya sa pagsisikap na makuha ang pagtanggap ng kanyang ina, para lang matuklasan na ibinigay nito ang pinakamataas na pagpapatunay sa ibang tao.
Nag-iwan siya ng mensahe na nagpapaliwanag sa kanyang dahilan, malumanay na sabi ni Danilo. Gusto mo bang basahin ko ito? Nanginginig na ang mga kamay ni Dante ngayon, ang buong katawan ay nanginginig sa pinipigilang galit at lungkot. Isang mensahe. Hindi niya maipaliwanag sa mukha ko, pero nag-iwan siya ng mensahe para sa kanya. Ang mensahe ay para sa inyong dalawa, sa katunayan. Ito ay sadyang ibabahagi pagkatapos ng pagbabasa ng testamento. Nahanap ko ang aking boses kahit na lumabas itong paos at hindi sigurado. Siguro dapat nating pakinggan ang sasabihin niya. Ang mga mata ni Dante ay nakatuon sa akin ng may wagas na puot. Wala kang karapatang gumawa ng desisyon dito. Wala kang karapatan sa kahit ano nito. Ngunit habang nagsasalita siya, nakikita ko ang desperadong pangangailangan sa kanyang ekspresyon. Ang pangangailangang maunawaan kung bakit pinili ng kanyang ina na wasakin ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang lugar sa mundo nito. Inaabot na ni Danilo ang isa pang sobre, isa na may nakasulat na personal message sa pamilyar na sulat kamay ni Bernadette. Itinaas ni Danilo ang kanyang kamay, nag-uutos ng katahimikan gamit ang awtoridad ng isang taong sanay kumontrol sa emosyonal na korte. Tama na, kayong dalawa. Ang boses niya ay humiwa sa tensyon parang patalim. Bago pa ito lumala, mayroon akong magpapaliwanag sa lahat. Binuksan niya ang Manila envelope at inilabas ang ilang pahina ng cream-colored na stationery. Alam ni Bernadette na magiging mahirap ang sandaling ito. Hiniling niya sa akin na basahin ang personal na mensaheng ito pagkatapos ipahayag ang testamento. Napaupo si Dante sa kanyang upuan, ang kanyang galit ay panandali ang napalitan ng desperadong kuryosidad. Nanatili akong nakatigil, takot umasa ng pag-unawa, ngunit desperado para sa anumang paliwanag na maaaring magbigay linaw sa imposibleng sitwasyong ito. Tumikhim si Danilo at nagsimulang magbasa gamit ang sariling mga salita ni Bernadette. Mahal kong Jose, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako, at malamang ay nakaupo ka sa opisina ni Danilo. Nagtataka kung ang buong mundo ay nasisiraan na ng bait. Nai-imagine ko ang mukha mo, yung ekspresyon na ginagawa mo noon kapag binabago ko ang ayos ng mga kasangkapan sa sala ng walang pasabi. Nalilito pero sinusubukang maging magalang tungkol dito. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pagkurba ng aking mga labi sa isang multo ng ngiti. Nakuha niya ang ekspresyong iyon ng perpekto at sa paanuman, ang pagdinig sa boses niya sa pamamagitan ng pagbabasa ni Danilo ay nagparamdam na naroon siya sa silid. Alam kong ang pamanang ito ay nakakagulat. Alam kong malamang iniisip mo na mayroong malagim na pagkakamali, na hindi mo deserve ang perang ito o ang responsibilidad na ito. Pero Jose, mali ka. Deserve mo ang bawat sentimo at sasabihin ko sa iyo kung bakit. Tumigil sandali si Danilo, tumingin sa aming dalawa bago magpatuloy. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Hindi noong panahon ng pinakamatindi nating pag-aaway. Hindi noong panahon ng divorce proceedings. Hindi sa loob ng 15 taon ng matigas na katahimikan. Galit ako sa iyo dahil hindi mo naintindihan ang mga ambisyon ko. Pero mas galit ako sa sarili ko dahil pinili ko ang mga ambisyon na iyon kaysa sa ating pagsasama. Sinubukan mong iligtas tayo, Jose. Nagmakaawa ka sa akin na maghanap ng balanse, na alalahanin kung ano ang mahalaga. Masyado akong ma-pride at takot para makinig. Ang mga salita ay tumama sa akin ng matindi. Naramdaman ko ang mga luha na nagsimulang pumatak, mainit at hindi inaasahan, habang ang mga dekada ng pagkakasala at pagsisisi ay nabubuo sa sandaling ito ng imposibleng kapatawaran. Dante, patuloy ng mensahe, at nakita ko ang pag-angat ng ulo ng aking anak nang marinig ang pangalan niya. Ang aking gwapo at matalinong anak, alam kong galit na galit ka ngayon. Malamang kumbinsido ka na minanipula ako ng tatay mo. Pero anak, hindi ka pa handa para sa pamanang ito. Hindi pa sa ngayon. Ang mukha ni Dante ay namutla, tapos ay namula, nagpapalit-palit ng emosyon ng mabilis. Namuhay ka sa buong adult life mo sa anino ng tagumpay ko. Tinatanggap ang mga benepisyo nang hindi nauunawaan ang responsibilidad. Hindi mo pa naranasang magtayo ng bagay mula sa wala. Hindi mo pa kinailangang gawin ang mahihirap na desisyon na kailangan ng kayamanan.
Higit sa lahat, gumugol ka ng 50 taon sa pagkamuhi sa isang mabuting tao para sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Hindi yan totoo, bulong ni Dante, pero kulang sa diin ang boses niya. Patuloy na nagbasa si Danilo. Tinuruan ako ni Jose tungkol sa karakter, tungkol sa integridad, tungkol sa uri ng lakas na hindi kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng kalupitan o panghuhusga. Nakalimutan ko ang mga aral na iyon nang piliin ko ang pera kaysa sa kasal, negosyo kaysa sa pag-ibig. Pero hindi ko kailanman nakalimutan ang lalaking nagturo sa akin ng mga iyon. Umiiyak na ako ng hayagan ngayon, wala nang pakialam kung ano ang itsura ko. Ang mga salita ni Bernadette ay muling bumubuo ng isang bagay sa loob ko na akala ko ay permanenteng sirana. Ang pakiramdam na may halaga ako, na ang tahimik kong buhay ng dignidad at serbisyo ay may saysay. Dante, nakatanggap ka ng sapat para mabuhay ng komportable at tuklasin kung sino ka nang wala ang bigat ng walang hanggang kayamanan. Matuto kang magtayo ng sarili mo. Matuto kang pahalagahan ang tao kaysa kita. Matutong patawarin ang iyong ama sa kasalanan ng pagiging tao at hindi perpekto. Gumawa ng tunog si Dante na parang nasugatang hayop. Ngunit kung mula sa galit o sakit, hindi ko masabi. Jose, higit pa sa pera ang ipinapamana ko sa iyo. Ipinapamana ko ang pagkakataong gawin, ang dapat sana iginawa ko, ang gamitin ang yaman bilang kasangkapan para sa kabutihan sa halip na sandata para patunayan ang kalamangan. Nagtitiwala ako sa iyo dahil hindi mo ginusto ito, dahil hindi mo ito gagamitin para saktan ang mga tao sa paraang ginawa ko minsan. Nagpatuloy ang mensahe ng ilang talata pa, nagbabalangkas ng mga praktikal na kaayusan at nagpapahayag ng pag-asa para sa aming kinabukasan. Ngunit ang ubod ng mensahe ay malinaw. Pinili ni Bernadette ang pag-ibig kaysa karapatan, karakter kaysa ekspektasyon, karunungan kaysa yaman. Nang matapos magbasa si Danilo, nabalot ng malalim na katahimikan ng opisina. Nakaupo ako na may luha sa pisngi, na-overwhelm sa regalo ng pagkaalam na minahal ako ni Bernadette hanggang sa huli. Si Dante ay nakatitig sa sahig, ang kanyang buong pananaw sa mundo ay gumuguho sa paligid niya. Sa wakas, maingat na tinupi ni Danilo ang liham at ibinalik ito sa sobre. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo, Jose. Ang orihinal ay sa iyo upang ingatan. Inabot ko ang liham gamit ang nanginginig na mga kamay. Hawak ang huling pakikipag-usap na magkakaroon ako sa babaeng humubog sa buhay ko sa mga paraang parehong maganda at masakit. Ang bigat ng mga salita ni Bernadette ay dumapo sa opisina parang alikabok pagkatapos ng pagsabog. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita sa amin. Hawak ko ang kanyang liham sa aking dibdib. Nararamdaman ang pisikal na realidad ng kanyang huling regalo. Hindi lang ang pera, kundi ang pagbabalik ng aking halaga sa kanyang mga mata at higit sa lahat sa sarili ko. Si Dante ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi pa ito tapos, tahimik niyang sabi, ngunit wala na ang apoy sa kanyang boses. Pwede kong labanan ito. Mental incapacity, undue influence, fraud. May mga paraan para hamunin ang testamento. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan ko siya, sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami sa opisina ni Danilo. Nakita ko ang isang lalaking gumugol ng buong buhay niya na umaasang ang mundo ay yuyuko sa kanyang kagustuhan, na hindi natutunan na ang pag-ibig ay hindi namamana o dinedemand kundi pinaghihirapan. Pwede mong subukan, malumanay kong sabi. Pero tama ang nanay mo, Dante. Hindi ka pa handa para sa responsibilidad na ito. At ikaw, handa ka? Ang tawa niya ay mapait, hungkag. Wala kang kwenta, Tay. Isang retiradong empleyado ng planta ng kuryente na walang karanasan sa negosyo, walang koneksyon, walang alam kung ano ang kailangan para magpatakbo ng kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sa isang sandali, ang dating Jose, ang naramdamang kulang sa loob ng 22 taon, ay gustong sumang-ayon sa kanya. Ngunit umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ni Bernadette. Deserve mo ang bawat sentimo. Siguro tama ka, sabi ko, dahan-dahang tumatayo. Siguro wala akong alam sa pagpapatakbo ng business empire. Pero may alam akong isang bagay na mas pinahalagahan ng nanay mo kaysa sa galing sa negosyo. Ano yon? Alam ko ang kaibahan ng paglilingkod sa iba
at paglilingkod sa sarili. Ang mukha ni Dante ay namilipit sa huling kislap ng galit. Kalokohan ito, may sakit siya, matanda na siya, hindi siya nag-iisip ng maayos. Ang boses ni Danilo ay pumutol sa pagsabog ng may propesyonal na pinalidad. Ang iyong ina ay 61 taong gulang at nasa perpektong kalusugan ng isip nang pirmahan niya ang mga dokumentong ito. Sumailalim siya sa malawakang psychological evaluation particular upang maiwasan ang uri ng mga hamon na ipinapanta mo. Kung gayon bakit? Ang boses ni Dante ay pumiyok na parang tinidayar. Bakit niya gagawin ito sa akin? Naramdaman ko ang bugso ng hindi inaasahang habag para sa galit na lalaking ito na sa kabila ng lahat ay anak ko pa rin. Hindi niya ito ginawa sa iyo, Dante. Ginawa niya ito para sa iyo. Binigyan ka niya ng pagkakataong tuklasin kung sino ka kapag hindi ka namumuhay sa anino ng walang hanggang yaman. Ayoko ng pagkakataong yan. Ang mga salita ay sumabog mula sa kanya nang may lakas ng 15 taon ng entitlement at ekspektasyon. Gusto ko kung ano ang karapat-dapat na sa akin. Ang karapat-dapat na sa'yo, tahimik kong sabi, ay 30 milyong piso at isang bahay na nagkakahalaga ng 50 milyon. Higit pa yan sa nakikita ng karamihan sa buong buhay nila. Ang inaakala mong deserve mo ay hindi naman talaga sa'yo sa simula pa lang. Tinitigan ako ni Dante ng matagal at nakita ko sa kanya ang realisasyon na may isang bagay na fundamental ang nagbago. Ang lalaking ipinahiya niya sa publiko kaninang umaga, ang amang binaliwala niya bilang bigo, ay hindi na humihingi ng kanyang pagtanggap o pag-unawa. Sa tingin mo nanalo ka na, sabi niya, kinukuha ang kanyang coat gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa tingin mo bayani ka na niyan? Hindi, sagot ko, at naramdaman ko ang katotohanan nito sa aking mga buto. Sa tingin ko, ginagawa lang akong responsable nito. Tumayo siya sa pinto ng opisina ng sandali, tila mas maliit kaysa noong pumasok siya. Hindi pa tayo tapos. Oo, tapos na, malumanay kong sabi. Natapos ito noong sandaling ginawa ng nanay mo ang kanyang pagpili. Ang tanging tanong na lang ngayon ay kung ano ang gagawin mo sa buhay na ibinigay niya sa'yo. Umalis siya nang walang ibang salita, ang pinto ay sumara sa likod niya nang may mahinang lagutok na tila umalingaw-ngaw sa biglang katahimikan. Nagsimulang mag-ayos ng mga papel si Danilo sa kanyang mesa, ang kaluskos ng mga dokumento ay nagbabalik sa amin sa praktikal na realidad. May mga papeles na kailangang kumpletuhin, mga account na ililipat, mga board meetings na i-schedule. Ang kasalukuyang management team ng kumpanya ay mahusay. Matutulungan ka nilang mag-transition sa bago mong tungkulin. Tumango ako, pinuproseso pa rin ang laki ng nangyari. Danilo, pwede ba akong magtanong? Siyempre, talaga bang mahal niya ako kahit pagkatapos ng lahat ng nangyaring mali sa amin? Ngumiti siya, ang unang totoong ngiti na nakita ko sa kanya sa buong araw. Jose, ikaw ang pinag-uusapan niya tuwing nagkikita kami. Hindi tungkol sa diborsyo, hindi tungkol sa mga problema, kundi tungkol sa lalaking nagturo sa kanya na ang tagumpay na walang karakter ay isa lamang mamahaling kabiguan. Lumabas ako sa opisinang iyon na ibang tao kaysa sa pumasok. Ang araw sa hapon ay mas mainit, ang hangin ay mas malinis. May trabaho akong dapat gawin, mga responsibilidad na dapat yakapin, isang kumpanyang dapat pag-aralan at pagbutihin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman kong karapat-dapat ako sa hamon. Ang hustisya na pagtanto ko ay hindi tungkol sa paghihiganti o pagbawi. Ito ay tungkol sa pagkilala. Ang pagkilala na ang karakter ay mas mahalaga kaysa sa kredensyal, na ang pasensya ay mas matagal kaysa sa entitlement, at ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi kailanman namamatay. Nakita ni Bernadette ang lahat ng iyon at sa kanyang huling aksyon, binigyan niya ako ng pagkakataong patunayan na tama siya. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel na Kwentong Lola Vault at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa comments. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.